Oras natin ngayong Pasko ng umaga, 4:04 sa tindahan ni Aling Nelia. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Metro and Mega Manila. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan, mga probinsya. Magandang umaga sa lahat ng Pilipino saan mang dako ng mundo. Ito ang Magandang Umaga Pilipinas. Ngayong araw na ito ng Monday, 25 sa buwan ng Disyembre taong 2023, araw ng Christmas. Sa ulo ng ating mga balita. Dalawang araw natigil putukan na idineklara ng CPP New People's Army. Epektibo na ngayong Pasko. Alaganapin ang pag-asa at tumulong sa nangangailangan. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Kapaskuhan. Batas na bubuo ng Special Committee para sa LGBTQIA+ Affairs. Pirmado na ni PBBM. Malakihang tapyas o taas. Malakihang taas presyo, oil price hike. Kasadong ipatupad bukas. Anim patay sa banggaan ng tricycle at bus sa Calbayog City. Mga stall sa palengke sa Davao City, inararo ng isang military truck. 2 patay. Mga mananayan ng Lotto bigong masungkit ang 539 million peso jackpot prize sa Super Lotto 658 kagabi. Bulag kabilang sa mga lumagda sa Roll of Attorneys at nanumpa bilang bagong abogado ngayong taong. Magandang umaga Pilipinas! Yan ang ating headlines ngayong araw ng Christmas. Ngayon pa rin 27 o 25 sa buwan ng Disyembre taong 2023, sa ngalan ni Kong Angel Palmones. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama niyo hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Ito po si Edniel Parrosa.
Pilipinas nagdeklara ng 2 araw na tigil putukan, ceasefire ang Communist Party of the Philippines, New People's Army. Kasabay ng kanilang pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag ng organisasyon, ipagdiriwang bukas sa 26 ng Disyembre. Ang ceasefire ay nagsimula na ngayong alas 12 ng ating gabi kanina lamang araw ng Pasko. Nagtatapos 11:59 ng gabi sa December 26. Ito ay upang bigyang daan umano ang mga aktibidad na isasagawa ng komunistang grupo kaugnay nga ng kanilang anniversary. Ang ceasefire o tigil putukan ay kanila rin umanong pakikiisa sa holiday celebration ng mayorya sa ating mga Pilipino. Hindi na pinapansin pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang deklarasyong ceasefire ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA ngayong holiday season. Sa panayam ng DZRH, tinawag ni Colonel Medel Aguilar, tagapagsalita ng AFP, na isang empty statement ang deklarasyong itong tigil putukan ng komunistang hanay. Ayon kay Aguilar, halos durog na rin ang komunistang kilusan bagamat may ilang mga natitira pa rin mahigit 1,000 combatants. Si Colonel Medel Aguilar. Pangalawa, yung kanilang guerrilla funds, ito yung organisasyon mismo nila, ay napakahina na. In fact, ang naiiwan, 13 na lang, weekend pa. So, kapag sinabi kasi nating weekend, personal strength is mababa, armament is mababa, and most especially, hindi na sila makapagsagawa ng kanilang fundraising activity at yung kanilang dating ginagawang recruitment activity. Kung meron man sila na-recruit ngayon, konti na lang at ito ay mula sa hanay ng mga kabataan, youth set. Ang tinig ni AFP spokesman Colonel Medel Aguilar. Nagkaengkwentro naman ang militar at mga miyembro pa rin ng New People's Army sa Barangay Puso, La Castellana, Negros Occidental, isang araw lamang bago itong ipatupad yung ceasefire. Nangyari itong bakbakan matapos lang din ideklara ng CPP-NPA ang 2-day ceasefire o tigil putukan mula ngayong December 25 hanggang 26. Tumagal ang palitan ng putok ng 3 minuto hanggang sa umatras ang mga kalaban ng pamahalaan. Na-recover naman ang mga sundalo ang kalibre 45 baril at mga bala. Sa bahagi naman ng Luzon, mga kababayan, napatay sa shootout ang isang lalaking nagpanggap na ahente ng National Bureau of Investigation at suspect din sa pagdukot sa isang Vietnamese national sa Zambales. Kinilala ng mga pulis ang suspect na si Bryce Mobilia, napatay ng mga ahente mismo ng NBI. Lumalabas sa mga paunang investigasyon, binuntutan ng NBI agent si Mobilia hanggang sakay siya ng pick-up truck sa Santa Cruz, Zambales. Nang mag-overtake ang sakyan ng NBI at parahin ng suspect upang magpakilala bilang mga operatiba, bigla na lamang umano siya nagpaputok ng baril. Nauwi sa barilan ng operasyon dahilan upang mapatay si Mobilia. Na-recover naman sa kanyang chikot ang peking NBI ID, falsipikadong warrant of arrest, shotgun, isang caliber 45, isang 45 o kalibre 45 baril at mga plaka ng sasakyang ginagamit sa pagdukot umano sa isang Vietnamese national. Magandang umaga, Pilipinas! Merry Christmas!
Kaya ho ang ilang bang mga bahagi ng ating balitaan ngayon hong araw ng Pasko. Chill lang kayo, ano ho, mga patikim pa lamang yan. Nag-aalas 6 tayo ng morning. Minus Kong Angel Palmones, kasama niyo po si Edniel Parosa. May kilala akong hindi ko ripot na ninong Norman Moraga. Nasa ating linya ngayon. Nakatutok sa sitwasyon sa mga terminal hanggang ngayong Pasko. Mayroon pa rin hong mga palipad, pabiyahe at pabalik siguro sa Metro Manila, pero most likely palabas itong mga ito, di ba? Mga uuwi daw sa mga lalawigan para sa selebrasyon ngayong Pasko at sa bagong taon, patuloy palang dumadagsa dito sa Terminal 3. Nakatutok ang hindi ko ripot na ninong, si RH27 Noche Kakas, RH Night Stalker Noche Kakas. Magandang Christmas, good morning. Good morning, Idniel. Dagsa pa rin ang pasahero ngayong umaga, December 25, sa Ninoy Aquino International Airport dito sa Terminal 3, lungsod ng Pasay. So yung mga pasahero pa rin na Idniel ang dumarating na mga pauwi sa kanilang probinsya. Karamihan na yung iba dito, Idniel, ay dito na rin nagpalipas ng gabi para makauwi sa probinsya dito. Ibig sabihin dito na rin na iba natulog sa Terminal 3 sa Naiya. Yung mga pasahero dito, Idniel, yung mga nandito pa uwi na probinsya, ito yung mga pasahero ng Cebu Pacific flight. At yung iba, kaya yung iba mga pasahero na iipon dito sa mismong pinaka-entrada ng bago mag-boarding gate number ay naghihintay sila. Kasi yung ibang mga flight sa Idniel, katulad itong 5J2901 Tacloban, 5:25 yung kanilang departure, pero yung kanilang boarding gate ay to be announced pa rin hanggang ngayon. To be announced, ibig sabihin, wala pa silang designated na boarding gate kung saan sila pupunta, kaya naghihintay sila dito sa pinaka-monitor ng Cebu Pacific, yung kanilang flight status. At meron dito yung status nila on time. Ibig sabihin, kung ano yung itinakdang oras ng inyong paglipad ay yun ang masusunod. Yun ang nakalagay dito. On time yung kanilang flight. Ang problema, yung kanilang boarding gate ay so far hindi pa rin nila alam kung saan sila pupunta. Katulad din itong yung biyaheng Iloilo. Yan. 5J447 Cebu Pacific. 5:30 yung kanilang departure, pero wala pa rin silang boarding gate nakalagay dito, to be announced pa rin na Idniel. Kaya yung mga pasahero nakatutok dito sa pinaka-monitor ng Cebu Pacific flight. Ito, kausapin natin. Yes, Idniel. Sige, go ahead. Ito, may makakausap tayong pasahero. Pero so tayo sa DCRH. Ay ate, saan po uwi niyo? Iloilo po. Ano oras ang flight niyo? Ang alis niyo dapat? 5:30? 5:30 po. 5:30, pero wala pa rin kayong nung boarding gate, no? Hindi pa rin. Kanina pa kayo nakatutok, di ba sumakit leg niyo? Pantok na nga. Ano oras kayo nandito dumating sa Terminal 3? Ako dumating kasi galing pa akong Oo. Ayun, galing pa ng ibang bansa. So, hindi ka nakahabol ng Christmas sa probinsya? Kanina, 12 na ako lumabas sa Terminal 1. Okay. So, Terminal 1, kahating gabi, so nag-Christmas ka talaga sa airport. Sino kasama mo? Walang ko mag-isa. Ayan, may mga kauturan pa sa Iloilo. Batiin mo sa DCRH. Hello po sa lahat mga taga-Ilonggo. Merry Christmas po. Ayan. Merry Christmas. Masaya pa rin na Idniel kahit na nagpasko dito sa... Ang daming Noche. Nakita ko yung video mo ngayon, ang daming nagpapasko dyan at nag-aantay na kanilang mga biyahe. Oo, maraming mga naghintay ng flight dito. Ay, yung iba, gaya nga ng nabanggit nga niya. Ano pangalan mo, ate? Annilyn po. Annilyn. Aguilar. Ayan. Saan ka sa Iloilo? Antique po ako. Ayun, sa Antique. Ayun, sa mga taga-Antique. Mga kababayan mo pala, Noche? Mga kababayan mo pala. Oo, kaya kauturan to, mga kasimanwa sa Antique. Yan, hello. Nandito si Annilyn Aguilar. Ayan. Galing pa to, fresh from... Saan kayong bansa galing? Israel po. Sa Israel! Eto, teka, controversial kasi yung Israel. Eto, sinalubong kayo ng OWA? Wala po. So okay naman. Kumusta yung sa Israel? Saan kayo sa Israel? Tel Aviv po.
Ano, di ba, naririnig niyo doon? Talagang nagpuputukan. Doon talaga po ang racket. Ayun, kumusta naman pala doon? Kumusta? Okay naman po, pero sige pa rin yung gira. Tuloy pa rin ang gira hanggang ngayon. Magka 3 months na po. Naku. Ayun, galing Israel. Noche. Hindi sila si ate hindi siya bahagi ng repatriates, mga Pinoy, kundi nagkusa siyang umuwi. Hindi siya repatriate. Talagang finish contract ka na doon. Hindi rin. Bakasyon. Babalik ka pa. Aba, ang tapang nito Oo, bakasyon lang. Tapang nito. Tabi tayo. Ang tapang na Edniel Oo. kasi yung pauwi, tapos yung ito naman gusto pang bumalik kasi nagbakasyon na pala ito. Oo. Higit. So, kumusta? Pakilarawan nga, ano yung sitwasyon doon ngayon? Ngayon, sige pa rin yung gira doon. Yung marami na po umuwi. Mga almost 5,000 na siguro. Mga Pilipino. Okay. So, ikaw, malayo yung nyo, malayo. Hindi po ako. Inaabot din ng racket, mga tag 200. Minsan dumadating doon. 100. So, hindi ka naman natatakot? Hindi naman po. Anong trabaho ni ate sa Tel Aviv, Noche? Caregiver. Caregiver. 13 years na po ako sa alaga. Magsa 13 years na po ako sa alaga. 13 years na siya sa Israel. So okay naman yung amo mo? Okay naman po. Alam mo yung pilang pag-abroad sa ibang bansa ay parang suntok sa buwan din, parang sugar din. Minsan natatalo, minsan panalo. So ikaw naman panalo kasi mabait yung amo mo. Kaswertihan lang naman po. Okay, sige. At maraming salamat ha. Maraming salamat po at sana sa pagbalik mo maging okay na. Okay na. Maging okay na. Pero sanay ka na, mga bomba, dinadampot mo natin mga bomba dun. Oo, pero pinapatawa lang natin si Annalyn Aguilar. At nung naka-apa ka na Pilipinas, ano ang pakiramdam? Ayan, masaya. Kahit di nakaabot ng Christmas. Ilang linggo si ating dito? Kita mo, hindi nakaabot ng Christmas pero nakangiti pero gano'n daw katagal ang bakasyon niya dito kaya sa Pinas? Saan patagal bakasyon mo? 35 days po. Wow. 35 days Pwede na buwan lang. Sulitin mo ate. At mag-ikot ka dito. May pamilya ka na rin sa probinsya. Opo. Ilan ang anak mo? 3 po. Yun, 3. 3 po Tatlo po. 3 lang. Tatlo lang po. Okay. Ate, ikaw lang ang dumating, Oo, ako Wala lang. nang kasama. So, sasalubungin ka talaga. Marami naman kami umuwi kanina. So, sasalubungin ka na sa Antique. Oo. Sa Iloilo. May banda talaga yan ate. Kasi alam mo, kinakabahan talaga yung pamilya mo nung sumiklab yung gulo, di ba? Sabi nga nila magpupurgod na pero naawa naman ako iwanan yung alaga ko. Nasa na kasi yung sitwasyon pero sakripisyo, yung takot, hindi mo na alintana yung takot, di ba? Para, siyempre, yung kikitain mo, para rin naman sa pamilya. Tama po. Doon sa alaga mong 13 years na ayaw mo nang iwanan. Kasi mabait naman po yung family. Ayun. Saka safe naman po ako doon. Kasi batiin mo sila ulit sa salitang Antiqueña. Kaya, mayad nga aga sa tanasan. Ayan. Mayad na aga sa inyong tanan. Merry Christmas. Ayan, si Annalyn Aguilar, yan na OFW na galing ng Israel. Yes. Dumating hating gabi kanina at hindi nakaabot. Nagpasko dito sa airport at siya naman ay pauwi ng Antique. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH, sa Kasinetika at tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Yan ang balitang Merry Christmas at pang magandang umaga Pilipinas, di ba? Maraming salamat to. RH27 Noche Kakas at kay Ma'am Annalyn Aguilar. Narinig niyo sa libo na hong mga umuwing OFWs mula Israel, mula ho ng magkagera, entrada ng Oktubre, gera ng Israel at ng grupong Hamas, mayroon hong mahigit 400. Sa tala ho ng Department of Migrant Workers, halos 500 na hong OFWs ang nare-repatriate, yung nag-a-avail ng mandatory repatriation program. Pero sa halos 500 ho na yan, may mga kagaya pala ni Ma'am Annalyn na medyo sinuwerte rin sa magandang pwesto siguro dahil nandun din naman yung mga rocket attack sa Tel Aviv, pero capital kasi ng Israel yon. Syempre mas mas relatively mas malayo doon sa bakbakan at maganda at matinong amo
'Di ba napayagan pa rin siya magbakasyon. Kitang mo naman ang panahon ng giyera. Itong mga nakaraang itong weekend, bago sumapit ng weekend, di po ba napakarami ho nating OFW stories, specifically yung may kaugnayan dun sa giyera sa Middle East. In fact, yung isa si Jimmy Pacheco na nabihag ng Hamas at napalaya, maging isa pang OFW survivor ho sa giyera ay na-meet ng personal si Pangulong Bongbong Marcos. At masaya tayo na may mga ganito palang kwento na hindi natitiisod masyado ng kahit mismo ng DMW at ng OWA, 'di ba? Nakalusot sa kanilang repatriation program. Pero nagbakasyon 35 days. Di po ba? At masaya tayo na siya ay makakauwi sa kanilang pamilya, sa kanilang probinsya ngayon hong magpapanahon ng ngayong Pasko at sasalubong sa bagong taon na sila ay magkakasama. Maganda umaga, Pilipinas! Ilan pang mga balita sa MUP. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayong Merry Christmas. Alas 4:24 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Kuripot ang ninong ko at ginadong piso, biglang sumakit ang kanyang ulo. Sa ginadong piso, naputput ang uso ko, 10 beses akong pinagmano. Ay naku, ninong, ay nalugi pa ako sa pagpunta sa inyo. Nako mga inaanak, pagpasensyahan nyo si Ninong. On board ang inyong Ninong. Nagtatrabaho kami dito ni Norman Moraga, pati ng mga kuyang natin sa RHTV Tech. At hindi muna ho kami makakapagpakita sa inyo. Pwede naman siguro kayo magpunta rito, wala na ho kaming magagawa ron. Pero kami ho'y nasunod lamang ho sa tungkulin sa bayan. Kaya pagpasensyahan nyo na ho kung medyo mailap sa inyong mga paningin. Pero rest assured, hindi ho kami nagtatago. Ay. Nakikita nyo nga ho kami at naririnig na buhay sa Radio 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Ayun, di ba? Kapag hinanap ang Ninong, pihitin ng talapitan, 666 kHz. Napapanood din ho si Ninong sa Sky Cable Channel 129, sa RH TV, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol Catfish System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Doon naman ho sa mga allows cable, pero sigurado naman may mga data at may mga wifi, mobile phones. Live din ho si Ninong. At ang Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Juice Facebook page, maging sa DZRH TV 4K live stream sa DZRH News Television ho sa YouTube. Para ho doon sa mga inaanak at mga hindi inaanak na pilit yung kukontakin si Ninong, meron ho kayong pwedeng i-text na text line 0919-282-6485. Kumusta ho kayo? Kumusta ho ang inyong mga unang mga oras ng Pasko? I know, iba sa atin, Christmas Eve talaga nagdidiwang ng dinner, yung iba sumasalubong, pero pag Pinoy kasi hindi uso yung salubong talaga ng alas 12. May ilan siguro, di ba? Yung mga kagaya ng kapitbahay kung halos hindi magpatulog sa video, okay. 'Di ba? Mga senglot. May mga ganun talaga, pero usually mga Pinoy pag New Year talaga sa masalubong ng alas 12. Pero kamusta ho ang inyong unang 4 hours and 34 minutes ng Christmas? May mga plano pa ho ba kayo sa mga sunod na pagkakataon? May mga reunion pa, yung mga family gathering, mga family Christmas party. Usually yan ay ipinapatak sa mismong araw ng Pasko kung hindi man Christmas Eve at New Year. Yung mga ibang Christmas party like sa work, sa school, mga kaibigan, sa sa mga earlier or kumbaga in between dates. Balitaan ho tayo at magkamustahan. Baka may gusto rin kayong ipabate or
kung kayo ho ay mga inaanak din ng ibang mga ninong at ninang na gusto nyong ipahamting sa DZRH, i-text nyo kami 0919-282-6485. Pwede rin kayo mag-comment sa aming Facebook at YouTube live streaming. Ngayon hong araw na ito ng Christmas sa 25 sa buwan ng December. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Minus Kong Angel Palmones, makakasama nyo hanggang 6 in the morning. Ito po si Edniel Parrosa. Maliit ang tsansang uulanin ng Metro Manila ngayong araw ng Pasko. Batay yan sa pagtaya ni Pag-asa Weather Forecaster Ana Cloren Horda. Aba, kasal na si Ana Cloren. Si Ana Cloren natin ng Pag-asa. Kasal na. Mayroon ng Horda sa kanyang surname. Congrats so mama. Sana all, di ba? Nagpaskong may bagong apelyido. Di ba? Sa mga kababayan natin diyang nag-aabol pa rin, nag-aasam-asam, di ba? Yung iba may malamig na Christmas. Si Ana Cloren, maliban ho sa kanyang forecast na maliit ang chance ang ulanin ng Metro Manila, halatang halata hong hindi malamig ang Christmas. Dagdag pa ng ating kaibigang forecaster mula sa DOST Pag-asa, walang namomonitor na cloud clusters o kumpol ng kaulapan ang Pag-asa saan man bahagi ng bansang maaring makaapekto sa panahon sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, patuloy namang umiiral ang hanging amihan at o sa northern at central Luzon, habang easterlies o mainit na hangin naman mula Pacific Ocean ang nararamdaman sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Makinig ho kayo mga kababayan, 4:37 ng umaga, kayo ho ba ay naroroon sa isang sitwasyon na medyo kumbaga offensive o may mga nakakalkal sa ating medyo sentimental feelings kapag ganito ang holiday season in a sense na hindi naman sa intentional na pananakit, pero in a sense na kayo ho ay syempre tayo ho ay dumaan sa marami hong pagsubok nito hong panahon ng Pasko. Gaya nga ho ng binabanggit natin kahapon pa lamang sa DZRH Torres, I'm sure mayroon tayong kahit papaano yung mga mababalik tanawan na dapat o kahit maliliit na bagay, hindi rin kailangan ang grande o hindi rin kailangan materialistic na bagay, pero tayo ho ay magiging thankful kapag nilook back natin. At speaking of look back, tayo naman ay mag-look forward sapagkat ang mensahe natin presidente isabuhay ang diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa maging sa iba. Yan ang naging mensahe ni Pangulong Marcos Jr. kasabay ng pagbati ng maligayang Pasko. Hangad ng presidente raw na umiral ang pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa mga kababayan, lalo na sa higit na nangangailangan. Hiling din ni Marcos sa publiko magsilbing parol na magbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng isa't isa ngayong panahon ng Pasko. Narito panoorin at pakinggan natin ang buong mensahe, Christmas message ni PBBM. Kasama ko ang aking buong pamilya na bumabati sa inyo na isang maligaya at mapagpalang Pasko. Tuwing sumasapit ang Kapaskuhan, lubos na kasiyahan ang umiiral sa buong sambayanan. Sa bawat sulok at daan, matamis ang mga ngiti na sumasalubong sa bawat isa. At ang ating mga puso ay napupuno ng saya at pag-asa. Kaya naman, sa panahong ito, ramdam na ramdam natin ang lahat ng mga biyaya at bunga ng ating pagsisikap mula sa nakaraang taon. Lagi po tayong magpasalamat sa Puong May Kapal sa lahat ng kabutihan na ipinagkaloob sa atin. Buksan po natin ang ating mga puso at ang mga tahanan upang maipadama natin ang pagmamahal at saya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lubos na nangangailangan. Naway isabuhay din natin ang tunay ng diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pag-unawa, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan nito, tayo ay nagsisilbing parol ng siyang nagbibigay ng sigla, kulay at liwanag sa buhay ng bawat isa tungo sa mas maunlad
na bagong Pilipinas. Muli, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ho ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya hong official na Christmas message para sa sambayan ng Pilipino ngayong panahon ng Pasko. Approve! Magandang umaga, Pilipinas! Nagdiwang ng Pasko si Presidente Bongbong Marcos sa Metro Manila. Una nang sinabi ni PBBM na wala siyang planong magbakasyon sa probinsya, sa halip ay ipagdiriwang na lamang sa Maynila ang Pasko kasama ang pamilya. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta sa Malacanang para sa isang Christmas gathering. Kasama niyang nakisaya at nakiparte sa mga supporters sa Ilocos Norte, 1st District Representative at kanyang anak na si Sandro Marcos. Nagpahayag naman ng kagalapan ng Presidente na makasama ang kanyang mga taga-suporta sa Palasyo ng Malacanang. Hiling niya na magsama-sama na maipagpatuloy nila ang nasimulan patungo sa bagong Pilipinas na inaasam. 4:41 ng umaga sa ilan pa nating mga balita ngayong Christmas edition ng MUP. Magandang umaga, Pilipinas. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko para iwas stress ang mga alagang hayop sa maingay na selebrasyon ngayong holiday season. Pinayuhan ng ahensya ang mga pet owner na huwag palabasin ang mga alaga para hindi magsitakbuhan sa takot sa may ingay na fireworks display. Pwede rin umanong gumamit ng calming wraps, vest o damit. Nagbibigay ng gentle pressure sa pets para mawala kanilang anxiety. Nukahin ng DOH, maaring sanayin ang mga alagang aso sa tunog ng mga paputok para hindi na sabi ng DOH, sanayin sa tunog ng paputok ang mga alaga para hindi na raw mabigla mga ito sa ganoong klase ng tunog. Pumalo naman sa 12 na ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok isang linggo bago pa man ang pagsalubong sa bagong taon. Yan ay makaraang may 4 na bagong maputukan sa bilang ng mga naitatala ng Department of Health. 2 sa mga bagong kaso ay mga batang edad 11 at 17 naputukan ng pikolot, boga na parehong bawal dito sa Pilipinas. Habang ang 2 pang ibang biktima ay isang 23 anyos na lalaki at isang 49 anyos namang babaeng ginang. Nasabugan naman ng kwitis sa kanilang bahay. Paalala ng DOH, baka man legal ang kwitis sa Pilipinas ngunit delikado naman ito at maaring makasakit, lalo na kung hindi tama yung lugar at panahon ng kanyang pagsindi. Una nang hinihiling ni DILG Secretary Benhar Abalos sa mga lokal na pamahalaan magpatupad ng community ban sa paputok at maglagay ng lugar para sa pyrotechnic at panonood ng mga fireworks display. Sa ilan pa nating mga balita, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 51 na bubuo naman sa Special Committee on LGBTQIA+ Affairs. Target ng pamahalaang palakasin ng Diversity at Inclusion Program ng gobyerno para sa kapakanan ng LGBTQIA+ community sa bansa. Batay sa EO 51, magbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro ng nasabing hanay na makiisa sa pagsulong o paggawa ng mga polisiya, plano at programa sa bansa. Pinaigting din ito ang mga kasalukuyang akbang para tugunan ang problema sa diskriminasyon na patuloy na nararanasan ng nasabing sektor. Ang Special Committee on LGBTQIA Affairs ay pangungunahan ng DSWD habang co-chair naman ng DMW, DOLE at Vice Chair ang DILG Secretary. Hinimok ng 2 education expert ang Department of Education na gawing decentralized ang kanilang ahensya para sa pagreforma ng sistema ng edukasyon sa bansa. Ayon kay Father Bienvenido Nembres Jr., OSJ, Father Bienvenido Nembres, miyembro ng 2nd Congressional Commission on Education Advisory Council, dapat ay may otonomiya ang DepEd sa pagpapatupad ng mga curriculum, lalo na sa regional at division level.
Dapat umanong tignan ng ahensya ang resulta ng Program for International Student Assessment dahil makatutulong ito para mas mapabuti ang pagbuo ng mas maayos na istruktura ng DepEd. Ayon din kay Dr. Alan Bernardo, EDCOM 2, Standing Committee on Basic Education, underperforming ang mga estudyante ng Pilipinas kahit ang mga nag-aaral sa well-resourced na mga eskwelahan. Inaasahan ng Congressional Commission on Education na magkakaroon ng mga reforma sa susunod na 2 taon. 4:45, bad news sa mga motorista na mumura pa rin ang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ngayong huling linggong ito ng taon, walang patawad, pamasko na eh. Talaga tong mga to. Sa pagtayo ng oil industry sources, 1.40 hanggang 1.60 ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng diesel at gasolina, habang 1.60 hanggang 1.80 naman ang increase sa kada litro ng gas o kerosene. Habang may nakaambaring price hike, 3 pesos 50 sentimos kada kilo sa liquefied petroleum gas o LPG. Nasasalubong naman, Diyos mio, sa unang linggo ng bagong taon 2024, sasalubungin ng LPG hike. Bunsod naman ito ng pagtaas ng shipping cost ng LPG, may kaugnayan pa rin umano sa nangyayaring kaguluhan at hijacking dyan sa bahagi ng Red Sea. Maganda umaga, Pilipinas! 4:46 ng umaga. Four, 4:52 in the morning. Maganda umaga, Pilipinas! Kuripot ang ninong ko sa ginagong piso. Laging sumakit ang kanyang ulo. Sa ginagong piso, naputput ang uso ko. 10 beses akong pinagmano. Ay naku, ninong, ay nalugi pa ako sa Pasay sa pagpunta sa inyo. Nako. Medyo malayo-layo ang ang Pasay City Kung ayaw niyong malugi sa mga pamasahe, mga inaanak, nako, kayo mag-ingat at manatili, pumirme sa inyong mga bahay. At magkikita rin naman tayo ni Ninong Oo, dasal-dasal lang. Merry Christmas kay si Willie Relador. Nakakatutok agad, Willie Relador, pakibati raw pamilya Umali Fernandez Zuniga, pamilya ng Gapan City. Good morning, happy watching sa inyo. Si Ka Roger Bruno, Merry Christmas. Atin hong kasama rito yan sa DZRH Operation Tulong. Magandang umaga kay Nanay Rose Fernandez, nakatutok sa ating Facebook page na live din ngayon sa DZRH News. Si Sunny Talents, Merry Christmas. Si Asek, si Sil Santos, good morning at maraming salamat sa pagtutok. Wala si Kong Angel medyo pagtiisan niya muna hanggang pagsalubong sa bagong taon. Isang maganda at mapagpalang umaga raw, sabi ni Asek. Pagbati mula sa Angko Madrona sa buong Pilipinas. Good morning at Merry Christmas din sa Angko Madrona. Gandang umaga at Merry Christmas kay Ricardo Bonife sa atin hong Facebook. Si Sheroke mula raw sa may Barangay P. Gomez. Shout out sa Barangay P. Gomez ng lungsod ng Caloocan. Good morning at Merry Christmas sa inyo. Salamat to, Miss Sheroke. Good morning daw, DZRH. Watching naman from Silay sa Negros Occidental, Kamusta ho ang airport natin dyan, Si Cabernilo Cianosa, ayan. Vernilo Cianosa, narinig niyo ho ba Bernilio, kay inyo hong kababayan kanina, Kung dyan yan sa lilipad or hindi man sa Iloilo, Si Nanay Aguilar, ayan, galing hong Israel at papauwi sa kanilang probinsya dyan sa Antique. Good morning ho at kay Ria Soto, magandang umaga. Sabi ko nga, pwede comment text 0919-282-6485, 0919-282-6485 kung kayo ay may mga pagbate at kung kayo ay may mga hinahunting na mga ninong at ninang, maaari nyo kaming i-text 0919-282-6485. Ito, si 5326, Merry Christmas, Rambo ng Tarlac. Ayan, sabi naman ni 0106 sa ating text line, bumabati raw ng Merry Christmas sa mga kapatid niya dyan sa Tayabas, Tondo, mula Legazpi,
family at Hernandez family. Si Kuya Ben, buwabati ng Makatbong. From Makatbong, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Sa ating YouTube, marami rin tayong mga babatiin at isa-isahin natin ito. Mamaya, atin hong papasadahan ang inyong mga pagbati dahil hoy tayong magkakasama hanggang mamayang alas 6 na umaga. Minus kong Angel Palmones muna. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ito po si Edniel Parrosa. Arinig niyo ho yung yung Christmas message ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba magbigay ng pag-asa para ho sa iba, 'di ba? Yung atin hong mga sarili-sarili hong mga bubble of reality, di po ba? Mayroon tayong mga challenges at the same time mga ipinagpapasalamat. Pero regardless yung kung Pangulo ang nagsasabi o hindi, mas maganda na rin kung gagamitin natin yung magretong pagkakataon o selebrasyon para mag-shine din ang ating mga buhay at magbigay din ng hope para ho sa atin hong mga kababayan. Yan ho, kakilala nyo man o hindi. Kung hindi nyo man feel na magbigay ng pag-asa sa hindi nyo kakilala sa mga inyong kaaway, hindi naman ho namin kayong pinipilit. Pero let this be the start itong okasyon na to, celebration na ito. Bueno, sa ilan pa nating mga balita, hindi ho natatapos, mayroon tayo pa rin mga ganitong klase ho ng mga istorya ngayon. At Diyos mio, pasintabi ho sa mga ng aga-almusal, mga nagkakape ho ngayong umaga. Patay ho ang isang siklista, masagasaan ng pampasaherong bus sa Sampaloc ngayong mismong Pasko. Kinilala ng Manila Police District Vehicular Traffic Investigation Section ang suspect na si Rosel Tapayan, 33 anyos, residente ng Barangay Kulyat sa Quezon City pa. Batay sa initial na report, binabaybay ni Tapayan itong eastbound lane ng Lerma Street dakong alas 2:30 ng hapon nang mabangga ng bus minamaneho ni RJ De Castro yung bisikleta. Si RJ De Castro yung biktima. Nakaladkad ang bus, ilang metro ang layo mula sa Arpapa. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa aksidente habang hawak na ngayon ng otoridad ang driver na harap sa kasong homicide at damage to property. Nalulungkot tayo, ang dami yung balita hanggang kahapon. Mula kahapon, magpapasko na lang puro aksidente. Recently dyan sa Marikina, may truck kong sumuyod sa mga kawad ng kuryente at mga poste na bagsakan ho yung mga galing ng riverbanks at pauwi na sana. Tapos kahapon naman dyan sa Davao, military truck, inagaw ng isang suspect yung nakabukas na truck. Kung bakit nga naman kasi nakabukas, tapos ibinangga doon sa hilera ng mga market stalls. Ayun, may mga nasawi rin ho. Tapos ngayon naman sa Calbayog Christmas Eve, kagabi ho, meron ho tayong kahapon, may 6 hong patay. Diyos mio, ano ba tong mga balita magpapasko? Hanggang ngayon ang panahon ng Pasko, araw mismo ng Pasko, di po ba? Di man lang nakaabot itong ating mga kababayan. Pasintabi ho again sa lahat ng mga nagkakapit, mga nag-aalmusal. Iba ho, mga sainglot na, patulog pa lang. 6 ang nasawi habang 4 ang sugatan sa banggaan ng tricycle at bus sa barangay Matubato sa Calbayog City, Samar. Batay sa report, 10 ang sakay ng tricycle. 10 ang sakay ng isang tricycle. Minamaneho ni James Castilla nang sila ay bumangga sa bus. Isinugod sa ospital ang lahat ng sakay ng trike, ngunit binawian din ang buhay ang 6 sa kanila. Kwento ng mga nakaligtas na pasahero, patungo sana sila sa barangay San Policarpio nang iwasan ng tricycle ang nakaparadang bako. Kaya lumipat ito ng lane, ngunit hindi napansin ang kasalubong paparating na bus. Ligtas naman ng driver at konduktor ng nakabanggaang bus. May coding ba? May nagtatanong pa rin ba ng ganon?
Pasko ho ngayon, ano? Pero baka lang may nagtatanong at mahirap naman ding tawanan. Merry Christmas ho, tayo magbabalik sa ilang saglit. Ilan pang mga balita ngayon hong araw ng Pasko, pupungad ho sa inyo hanggang alas 6 ng morning. Kasama niyo pa rin ho si Edniel Parrosa dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, alas 5:00 ng umaga. DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga ho sa Metro and Mega Manila. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan, sa mga probinsya, mga sakahan, mga bukid, mga pangisdaan. Kagaya ho namin dito na tuloy-tuloy ang serbisyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Kahit ho panahon ng Kapaskuhan, holiday season, wala hong puknat sa atin hong paghahanap buhay. At syempre sa pagsiservisyo, hindi lamang ho sa ating bayan kundi sa atin hong mga mahal sa buhay. So kami ho ay sumasaludo ho sa inyo kagaya ni Henry Francisco, napapunta raw ng bukid. Good morning at Merry Christmas. At ang ilan pa nating mga kababayang nakatutok abroad, mga OFW, mga bagong bayani, saan man kayo naroroon sa ngayon. Merry Christmas! Ngayon ho ay 25 ng buwan ng Disyembre, taong 2023, araw ng Pasko. Dito pa rin ho tayo nakatutok sa ating balitaan. Magandang umaga Pilipinas sa ulo ng ating mga balita. Magandang Umaga Pilipinas! Idineklarang 2 araw na tigil putukan ceasefire ng ICPP-NPA. Epektibo na ngayong Pasko. Palaganapin ang pag-asa, tumulong sa nangangailangan. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong panahon ng Kapaskuhan. Batas na bubuo ng Special Committee on LGBTQIA+ Affairs. Pirmado na ni PBBM. Malakihang taas presyo sa krudo. Kasadong ipatupad bukas. 6 patay sa banggaan ng tricycle at bus sa Calbayog City. Mga stall sa palengke sa Davao City, inararo naman ng military truck, 2 ang nasawi. Mga mananayan ng loto bigong masungkit ang 539 million pesos na jackpot prize ng 658 Loto kagabi. Bulag kabilang sa mga lumagda sa Roll of Attorneys at nanumpa bilang bagong abogado ngayong taong ito. Mga balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Yan ang ating headlines ngayong Christmas Day. Minus Kong Angel Palmones, makakasama niyo hanggang 6 in the morning. Ito po si Edniel Parrosa. Pilipinas, suspendido ang implementasyon ng expanded number coding scheme mula ngayong December 25 hanggang bukas hanggang bukas at sa 1 ng Nobyembre o Enero. Ayon yan sa MMDA, dito yan sa Metro Manila. Dahil dito maaring makabiyahe ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1 at 2 para sa December 25 at January 1, habang 3 at 4 naman ang pwede ring bumiyahe sa December 26. Pinaalalahanan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga babiyahe
planuhin ang kanilang mga travel, mga biyahe, sumunod sa batas trapiko at maging maingat sa pagmamaneho. Binigyang din pa ng MMDA na pinalawig ang kanilang job hours para paghandaan ang inaasahang pagdagsa ng mga sasakyan sa Metro Manila ngayong holiday season. Meron pa rin pala, no? Una nang nagpatupad ang ahensya ng adjustment sa mall hours na layong mabawasan ng traffic congestion sa panahon ng Christmas rush. Sinusulong ng isang kongresista na maging national artist si Jose Marichan. Ito ho ba ipinanukalan nyo lamang ho dahil ho magpapasko? Ang dami ho nating problema, ano ho? Pero regards ho kay Sir Jose Marichan, ano, na alam, paborito natin to Kaya lang, kahit si Ka Jose Marichan, bago ko lang ituloy ang aking balita, kahit siya mismo ay ayaw atan ng pagkilala sa kanya bilang bilang hari ng Christmas songs Hindi niya malam tinanong kung gusto niya, kung gusto ng ating alamat to singer, ano ho. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, si Chan na nag-compose at kumanta ng immortal hit song na Christmas in Our Hearts ay karapat dapat na tumanggap ng parangal dahil sa kanyang mga awiting patuloy na tinatangkilik ng mga Pinoy, lalo na nga kapag magpapasko at Pasko mismo. Hihilingin umano ni Barbers sa Committee on Creative Industries na pinamumunuan ni Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia na makibahagi sa panawagan na gawing national artist si Chan. Sinabi pa ni Barbers na ang pinasikat na kanta ni Chan na Christmas in Our Hearts ay 3 dekada nang naririnig at hanggang ngayon patuloy pang inaawit, lalo na nga kapag panahon ng, syempre, Christmas in Our Hearts, panahon ng Pasko. Standby sa atin hong mga balita sa probinsya. Patay naman ang 2 katao habang namamalengke sa Bangkirohan Public Market sa Davao City matapos araruin ang military truck. Ayon sa Davao City Police, nakaparada ang military vehicle ng Task Force Davao at nakabukas ang makina nang biglang sumakay ang isang sibilyang lalaki at nabangga ang mga mamimili. Ibinangga sa mga mamimili. Agad na binawian ang buhay ang isang 43 anyos na lalaking biktima at isang 34 years old na babae. Isinugod naman sa pagamutan ng 3 iba pang nasaktan sa insidente kung saan nadamay rin ang isang sasakyan at 2 motorsiklo. Arestado ng otoridad ang 44 anyos na suspect. Pagsalubong ng Pasko, papayapa naman sa bagong o sa Bataan. Nakatutok pa rin dyan si RH37, Danny Comilang. Danny, good morning at Merry Christmas. Yes, good morning, Sir Angel. Danny, bakit wala ka nung Christmas party? Ay, nagkasakit ako nakakain ako ng bawal, hindi pa magpapasko Nakaranas na tayo ng pamamaga ng paa. Kain ka kasi nakain ng bawal Ayun nga pagka tumatanda na, matanda na si RH37, yun. Kaya pa yan. Kaya ngayon inaani natin yung mga ginagawa natin dati kung ano pinagkakain natin, pinag-iinom. Siya. Kamusta ang mga unang sigwarda ng Pasko sa Bataan, Dani? Sir Angel, naging mapayapa ang pagsalubungan ng Pasko kagabi ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Bataan. May nakita tayo, kanya-kanyang gimmick ang ilan. Sa pagsalubong sa Pasko, may idilaan lamang sa kantahan sa videoke, inuman at kainan na salo-salo ito na kanilang mga pamilya at mga kaanak. Iilan-ilan na lamang itong ating nakita kagabi sa pagsalubong ng tayo ay mag-ikot alas 12 kagabi. Hindi kagaya noon, Sir Angel, halos lahat ng Pilipino ay gising para salubungin ng Pasko kagabi. Nakita natin na halos karamihan ay mga tulog na at walang mga nakasinding ilaw sa pagsalubong, kundi mga Christmas light na lamang sa labas ng kanilang mga bahay. Dati pag ganitong pagsalubong, may mga nakikita tayo, Sir Angel, sa mga karsada na nagkakasiyahan na may mga palaro at inaantay nila ang alas 12 ng gabi. Makikita mo na may mga nasa park na doon, may dalang pagkain, na doon na rin nagkakainan para salubungin ang Pasko na kanilang pamilya ngayon. Naman kahit isa, wala tayong nakita, tahimik ang Pasko, Sir Angel. Unti-unting nagbabago ang ating tradisyon. Posibleng mga pagod ang iba. At sa bagong taon na sila, siguradong maganda ng sabay-sabay. Pagod o walang pera? Posible, kasama yun. Kasama yun, Sir Angel. Kaya gagawin na lang natin ngayon, binabati natin ang lahat ng Merry Christmas.
Happy New Year. Yung lahat ng pupunta sa akin, kahit papano, Yun. meron namang pinapalit tayong konti, ay antay ko na lang sila. Ayun. Maraming salamat at Merry Christmas. Si Danny Kumilang mula sa Bataan. So, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di siya Rich ito. Si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. Merry Christmas sa lahat ng kagaya natin na naka-duty pa rin sa Pasko. Lalo na dyan sa DOST Pag-asa, kasama natin si Sir Patrick Del Mundo. Sir Patrick, maligayang Pasko ho sa inyo. Magandang umaga po at maligayang Pasko, Sir Edniel, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw, inasa natin na patuloy pa rin yung pag-iral ng hanging amihan dito sa may bahagi ng Luzon at yung easterlies naman na nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At dahil sa easterlies, ngayong araw, inasa natin na maaaring magkaroon ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte at sa may Southern Leyte area. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, gayon din sa may Palawan, ay possible lamang yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito naman sa may bahagi ng Luzon, dahil nga sa pag-iral ng hanging amihan inaasahan natin ngayong araw, maulap pa rin yung kalangitan at may mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Aurora at sa may Quezon. At dito naman sa may bahagi ng Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan at magkakaroon lamang ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan. At ngayong araw, nakataas pa rin yung ating gale warning sa mga baybayin sa Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora, sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, at gayon din sa may Kalayaan Islands. Hanggat maaari, wag mo nang pumalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit natin mga baybayin dahil mataas pa rin yung mga pag-alon dulot ng hanging amihan. At sa mga susunod na mga araw, inaasahan natin na magpapatuloy yung hanging amihan sa may bahagi ng Luzon at mga isolated lamang na mga thunderstorms ang aasahan sa mga susunod na mga araw dito naman sa may bahagi ng Visayas, Mindanao at sa may Palawan. Dahil sa ngayon, wala pa rin tayo na monitor na low pressure area na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Kaya naman generally for weather conditions at maulap lamang yung kalangitan dito sa may bahagi ng Northern Luzon dahil sa pag-iral ng amihan. Para naman sa agwat ng ating temperatura dito sa Metro Manila na 25 to 29 degrees Celsius, sa may Baguio City 16 to 24, Metro Cebu 27 to 30 at sa may Metro Davao naman ay 25 to 30 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather. Yes po. Apo, baliba doon sa may mga gale warning pa pala tayo ngayong Christmas. May mga nakita kami sa Himawari Satellite. Ano to? Cloud clusters ba to? Yung nasa east of Mindanao? Yes po, ito pong mga kaulapan na ito ay dulot po ito ng easterlies. Kaya nga po asahan natin ngayong araw na magiging maulap yung kalangitan at mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Leyte at sa may Southern Leyte area. Pinag-iingat pa rin po yung ating mga kababayan dyan dahil posible pa rin magkaroon ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdala ng mga pagbaha. Alright, maraming salamat Sir Patrick at Merry Christmas sa inyo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat po at Merry Christmas. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, ito nyo ho, at narinig nyo rin sa atin hong mga tagapakinig sa radio 666 kHz Metro and Mega Manila. Meron hong mga easterlies at namumuong kaulapan dyan ho sa bahagi ng Caraga at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. So ingat-ingat ho ha. Si Sir Patrick ho nagsabi, posible pa rin ho ang malalakas na pag-ulan dyan ho sa bahaging yan ng, isama na natin, Eastern Visayas at Central Visayas na maaari hong makaranas sa mga pagulang dulot ho ng easterlies. Mag-ingat ho kayo at wag ho masyadong pakampamti kahit ho panahon ng Christmas. Alright, approve! Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia, alas 5:15 ng umaga, tayo'y magbabalik para ilan pa hong mga balita ngayong Paskong balitaan. Magandang umaga Pilipinas! Stand by for more, 5:16 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Kuripot ang inom ko sa ginagong piso. Laging sumakit ang kanyang ulo.
Nako, para ho sa mga naghahanap po ng mga ninong at ninang, ulit-ulitin natin. Ano ho, maaari kayo mag-text 0919-282-6485. Huntingin ho natin yan. Yung mga inaanak ko, wag yun na ho i-text itong text line. Ano? 0919-282-6485. Siyempre live din tayo sa ating YouTube channel at Facebook page D0H News. Binabati natin ng happy birthday. Aba, Paskong birthday. Pasko na, birthday pa. Hindi ko alam kung ano to, tipid ba to o doble ang saya. Ano ho? Happy birthday at Merry Christmas kay Maria Cristina Serrano. Nabahipag daw pala ito ni Boss Francis Serrano, ating tirador dyan sa RHTV TOC. Merry Christmas ho sa inyo. Ano ho? Sa atin hong YouTube, si Gemma Kaswani, wishing you all Merry Christmas, at maging sa kanyang brother daw si Ramdian, Abi at Lelang ng Valenzuela City. Aba, nandoon pala siya sa Valenzuela. Oo. Watching from Bacoor. Ayun. Si Robert Karikitan, pabati naman daw sa kanyang pamilya. Unyo de la Cruz, pamilya ni Unyo de la Cruz. At sa lahat daw ng family de la Cruz ng Hacienda Saragossa. Wow, sana all may hacienda. Hacienda Saragossa sa Nueva Ecija at sa family Bahar, maligayang Pasko ho sa inyo. Si Roy Aleja, Merry Christmas po Pilipinas. Wow, mula naman sa Florida, US of A. Binabati naman tayo ni Restituto Garcia, kaya babatiin din natin siya. Watching daw from Milano, Italy, Merry Christmas at Happy New Year na rin. Ano, God bless. Si Irene Anyon Nuevo, good morning, Merry Christmas naman daw sa kanyang pamangkin na nasa Germany, USA at Qatar. Aba, international ang mga pamangkin. Ano? Si Josefina Bolante, Merry Christmas. Binabati niya raw yung kanyang inaanak. Aba, iba to. Kanina mula alas 4 ng umaga, panawagan natin yung mga inaanak. Huntingin nyo yung mga ninong at ninang nyo dito ho sa ating programa. Ito si Ma'am Josefina Bolante, siya ho ang bumabati sa kanyang inaanak. Sa Occidental Mindoro ng Barangay Santa Cruz, anak ni Kumaring Onang. Ayan, pinangalanan niya na. Anak daw ni Kumaring Onang at kumparing PJ. Inaanak daw ni Josefina o ni Miss Josefina Bolante. Ayan, Merry Christmas. So, ay nahanap po siya. Si Luisito Sapon, Merry Christmas at God bless. All with healthy life daw at peaceful world. Yan sabi niya sa kanyang Christmas wish. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagko-comment. Tayo pa rin ho ay live sa RH Radio 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Napakikinggan sa 18 relay stations nationwide. Napapanood ng live sa RH News Television, Cable Channel 129 sa Sky, Signal Channel 18, Destiny Cable 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. At syempre, gaya nga ho ng binabanggit natin, naka-live din ho tayo sa ating YouTube at Facebook. Ayaw araw ho ng Christmas, 25 sa buwan ng Disyembre taong 2023. Sa atin hong pagpapatuloy ng balitaan, dito pa rin ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Edniel Parrosa. Nabawasan na mga pasahero sa Batangas Port kahapon, bisperas ng Pasko. Tinaasahan hong halos mababawasan pa ngayong araw ng Pasko dahil ayon sa Philippine Ports Authority, umiikli na rin ang mga pila sa terminal building at sa ticketing area dahil sa tuloy-tuloy na biyahe ng barko, dahilan upang mabilis din namanong makasakay ang mga pasahero upang makarating sa kani-kanilang pamilya bago pa man ang Kapaskuhan hanggang kahapon huyan. Sa tala ng PPA, umabot sa 10,000 bilang ng mga pasahero hanggang kahapon ng morning. Kinumpirma naman ni Dr. Jose Rene De Grano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAP, ang pagtaas ng kaso ng COVID. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni De Grano, tumaas ng 5% ang COVID cases sa bansa. Gayunman, nilinaw ni De Grano na hindi naman high risk o critical ang mga na-admit sa ospital na tinatamaan ng infectious disease. Pakinggan natin si Dr. Jose Rene De Grano. Pero nga po,
Hindi po kasi lahat na-test yung yung iba na kung talagang ito ay COVID, Pero symptoms wise ay halos pare-pareho po kasi yung flu, COVID at saka yung iba nating viral diseases. Kaya po 'yun, madami talaga po ang nagko-consult. Yan ang tinig ni Dr. Jose Rene de Grano. Nagpaabot naman si Senator Christopher Bongo ng mainit na pagbati sa mga Pinoy ngayong Pasko. Binigyang diinigo na habang patuloy na nakikibaka ang mga Pinoy sa hamong hatid ng global issues and concerns, marapat pa rin bigyang halagang pagpapanatiling malusog sa kani-kanilang mga pangangatawan. Magkakaroon ng compassion din, mahalaga rin umano sa bawat isa. Ayon kay Go, mahalaga rin magkaroon ng diwa ng komunidad, pagkakaisa at pagtutulungan upang malampasan ang anumang hamon. Kasabay nito, hinikayat ng senador ang mga Pinoy na manatiling maingat at bantayan ang kanilang mga kalusugan. Paalala ni Senator Go, mayroong 159 na malasakit centers ang naitayo sa bansa na maaring takbuhan ng mga ito sakaling mangailangan sila ng healthcare facilities. Si Go ang principal author at sponsor ng Republic Act No. 11463 o ang Malasakit Centers Act of 2019 na nag-institutionalize ng Malasakit Center Program. Binati naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga Pilipino ng masayang pagdiriwang ng Pasko. Sa kanyang official Christmas message, hindi ng House Speaker ang sinabi ng House Speaker na dapat ituon ng mga kababayan ang pagdiriwang ng Pasko sa pagmamahal, kagandahan, loob at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa mambabatas, ang Pasko ay panahon din upang iparamdam ang kahalagahan ng pamilya sa pamamagitan ng pagsalo-salo sa pagkwentuhan at pagmamahalan. Dagdag niya, ang Pasko ay hindi lang nasusukat sa regalo kundi sa pagpapakita ng kagandahang loob. Hinimok ni Romualdez ang publiko na salubungin ang bagong taon ng may pagkakaisa. At ito naman ang bahagi ng pagbati ni House Speaker Martin Romualdez. .5:28 ng umaga, magbabalik ko tayo makalipas ang ilang saglit. Champion RH Magandang umaga, Pilipinas! 5:33 ng umaga. Naging mailap pa rin ang panalo sa mga mananayan ng Ultra Lotto 658 ng Philippine Charity Sweepstakes Office hanggang kahapon bisperas ng Pasko. Wala hong lamangan, Pagpasko tayong hindi milyonaryo. Talangka pala Kuya, batay sa ahensya lumabas ang draw kagabi. Yung numero wala hong nakakuha ng winning combo. 05, 06, 25, 13, 17 at 16. Pero walang nakahula nito at wala rin nakasungkit syempre ng jackpot prize na umaabot na sa 539,740,307 pesos and 20 centavos. Samantala, wala rin nakakuha ng jackpot sa Super Lotto 649 draw. So winning combo na 08, 12, 23, 29, 24 at 44. Grabe naman tong PCSO, Higit 1 billion na yung papremyo sa Lotto. Sa dalawang major draw pa lang. Sa ilang mga 6 ball draw, meron din sila mga milyones din. Ako. Kahit 5 million lang. Okay, manifest natin sa mic. Bakit naman, GM Robles, sir. Good morning sa inyo sa mga kaibigan dyan sa PCSO. Umakyat na sa 742 na katao
o 237 na pamilya ang inilikas kahapon matapos ang walang puknat na buhos ng ulan sa northeast o dulot ng northeast monsoon sa Cagayan. Ayon sa mga opisyal, 227 families o 709 individuals ang nanggaling pa sa bahay ng Kapanikan, habang 10 pamilya o 33 katao naman ang na-evacuate sa Mapurao Village. Batay sa report ni Eric John Ganade, Alacapam Disaster Risk Reduction and Management Council or Officer, nabigyan ng ayuda at household kits ang mga evacuees. Sa ngayon, patuloy na bumababa ang tubig baha sa mga kalsadang naapektuhan ng hanging amihan. Ingat pa rin ho tayo. Inabisuhan naman ng mga otoridad na posible pa rin magdala ng pag-ulan ang northeast monsoon sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Isa naman ang patay sa sunog na sumiklab sa Maasin City, Southern Leyte, Sabado ng tanghali kahapon kamakalawahuyan. Ayon kay Senior Fire Officer 2 Alvin Telen ng Maasin City Fire Station, ang bangkay ni Felicito Bulan, 59 anyos, natagpuan sa loob ng kanyang bahay sa barangay Tagnipa sa lungsod. Tinaya namang nasa higit 20 bahay ang tinupok ng apoy sa nasabing sunog. Nagsimula ito dakong alas 12:30 ng tanghali, araw ho yan ng Sabado, naapula 3:30 ng hapon. Sa report ng Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahagi o bahay na gawa sa light materials. Nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Lando Pedrera. Tinatayang nasa 10 milyong piso ang halaga ng ari-arian ang tinupok ni lamon ng nasabing apoy. Pasado naman sa 2023 bar examinations ang isang bulag na law graduate mula sa Sarangani. Nilagdaan na ni Marzu Resan Ladja ang Roll of Attorneys sa nagdaang oath-taking ceremony na isinagawa ng Korte Suprema para sa mga nakapasa sa bar. Pinangarap ni Ladja na maging isang trial lawyer sa kabila ng kondisyong retinopathy o prematurity na nagdulot ng complete blindness sa kaliwa niyang mata at malubhang paglabo naman ng paningin sa kanyang kanang mata. Nahirapan umano siya sa law school lalo't maraming pagsulat at pagbasang ginagawa. Sa kabila niyan, pinursige ni Ladja ang pag-aaral sa tulong ng kanyang pamdinig lamang, at ilang mga kagamitan. Dahilan para tuluyan na siyang maging abogado matapos maipasa ang bar exam sa unang take, mga kaibigan. Nakapagtala ang Department of Health ng 18 bagong kaso ng JN.1 Omicron sa variant ng COVID-19. Ang JN.1 ay bagong strain na idineklara ng World Health Organization bilang variant of interest dahil sa biglang pagdami ng kaso nito. Well, hindi ho kami interesado. Hindi ho kami interesado sa iyong variant of interest. Gayunpaman, sinabi ng DOH na magaling ng lahat ng mga pasyente at wala ring significant na pagtaas ng kaso. Unang nadetect sa Pilipinas sa JM.1 noong November 16. Pinakahuli ay itong December 3. Paalala ng Department of Health sa publiko magsuot ng face mask kung nasa mataong lugar, kung kabilang sa vulnerable sector, at kung ikaw ay may sintomas na gaya kung ikaw ay inuubo. Punta naman tayo sa atin hong labas ng himpilan. Si Senator Amy Marcos panauhing pandangal daw sa blessing ng Nerty Jeep. Sa Chaong Quezon, tinutukan niya ni Benji Anchokya RH33. Benji. Naging panauhin pandangal dito si Senator Amy Marcos sa isinagawang blessing ng Notre Jeep, kasabay ang blessing the inauguration ng Chaong Town Plaza sa pangunguna naman ni Mayor Arjimia ng nasabing bayan, kung saan sinalubong ito ng 25 barangay captains mula sa bayan ng Chaong Quezon. Ayon kay Amy Marcos, dapat anya umunlad pa o paunlarin ang nasabing bayan ng Chaong Quezon sapagkat na unang bayan ang Chaong pagpasok ng Quezon galing Laguna. Matapos ang nasabing blessing ng Notre Jeep, agad naman na pinangunahan ni Mayor Arjimia ang pamimigay ng Notre Ban sa mga kabataan, at ikinatutuwa naman ito na mga magulangin sapagkat na naalala nila ang kahapon noong panahon 1969 daw, kung saan ang mga Notre Ban ay mabibili lamang sa 10 centimos at busog na ang isang estudyante noon sa mga eskwelahan.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjan Chukya, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Benjan Chukya at sa kanyang alagang manok. Hindi hindi pa ba natutola yan ngayong Pasko? Wag mo na paabuti ng New Year, di ba? Sabi nga bawal daw ang isang kaig, isang tuka kapag New Year. Native, no? Matigas pag native. Gusto rin mag-report Merry Christmas ay yung alagang manok, Benjan Chukya. Samantala, sa bahagi naman ng Pangasinan, isang meat vendor daw sa public market ng San Nicolas na hold up. Pagpapasko na hold up. 200,000 pisong halaga ng cash na tangay. Pang-aginaldo rin sana. Balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Freddy. Malalim ang investigasyon ng ginagawa ngayon sa Nicolas PNP hinggil sa naganap na pang-hold up sa isang meat vendor. Sa ulat ni Chief of Police Captain George Banayos Jr., naganap ang hold up sa loob ng public market kung saan ang biktima ay nakilalang si Diana Rodelias, 41 anyos, meat vendor at residente ng Barangay San Rafael Centro ng nabanggit na bayan. Sa investigasyon, lumilitaw na bandang 1:30 ng hapon, isa sa 2 lalaking suspek ang nagkunyaring bibili ng karne sa biktima at bigla itong lumapit at nag-announce ng hold up at inutusan ng negosyante na ibigay sa kanya ang bag nito. Pero pumalag ang biktima at dito na naglabas ng barlang suspect at isang beses itong nagpaputok at sa takot ng biktima, hinayaan na lamang nahablutin ang kanyang bag na naglalaman ng 200,000 pesos cash at kanyang cellphone. Saka mabilis na tumakas ang suspect at umangkas sa naghihintay na motorsiklo at humarurot papalayo. Nagsagawa ng hot pursuit at checkpoint operation ang PNP at nag-plus alarm na rin sa mga katabing police station para masakote ang mga suspect, pero bigo silang masabat ang mga ito. Isang basyo ng kalibre 45 barlang na recover ng mga investigador sa lugar ng krimen. Tinitingnan ngayon ng mga investigador ang CCTV sa lugar na posibleng nakunan ng video ang mga suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH38 Freddy Fajardo. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, isang lalaki naman ang patay matapos masunog ang 22 kabahayan sa Southern Leyte. Yung balita natin kanina, yung sunog sa Maasin City, mayroon palang patay. Detalye mo RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Isang lalaki patay matapos masunog ang 22 kabahayan sa syudad ng Maasin, Southern Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Felicito Bulan Zamora, 59 anyos, residente ng Barangay Tagnipa, Maasin City. Nangyari ang insidente sa Barangay Tagnipa sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, pinagsimulang apoy sa bahay ni Lando Pedreras na nakapikto sa 22 kabahayan pa na may 24 na pamilya. Mahigit 2 oras bago maapula ang apoy ng bombero. Bumalik umano ang biktima sa kaniyang bahay habang nasusunog. Hindi na malaya ng mga bombero na may kinuha umanong gamit at hindi na nakabalik pa. Mahigit 1 milyong piso ang pinsala ng sunog. Ang mga biktima naman na nasunugan nanunuluyan ngayon sa Maasin Central School sa MCS Building. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH32 Jimmy Angay-Angay. Pasko may mga ganito tayong balita. Ambo! Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia na nagbabarya na ako ng 20-20 kahapon pa. Problemado dahil yung mga bangko wala nang maibigay ng mga baryang 50 at 20. 5:44 ng umaga. Umaga Pilipinas. Kuripot ang inom ko sa aginaldong piso. Tagling sumakit ang kanyang ulo. Sa aginaldong piso, naputput ang uso ko. 10 beses akong pinagmano. Ay naku, ninong, ay nalugi pa ako.
Kung ang inyong mga ninong at ninang mga big time, dito na kayo dahil ang 49th Metro Manila Film Festival pala magsisimula na rin ngayong araw. Nakita nyo ba yung set ng mga pelikula? Kakaiba ho ngayon ha. At interesting, ako may mga natutumbok ng gusto na ring panoorin Detalye nga, ano bang line-up ngayong taon ha? Para doon sa mga nagtatanong, parang hindi ko nakikita ang mga pamosong titulo na taon-taon na atang tradisyon sa MFF. Ano bang line-up ng mga pelikula yan at saan papanood? Gorgie Rula, Tito Gorgie, magandang Christmas. Ngayong araw na magsisimula ang 49th Metro Manila Film Festival na kung saan 10 pelikulang lokal ang mapapanood sa loob ng 10 araw sa lahat ng mga sinihan. Ang mga pelikulang kalahok ay ang Family of Two, A Mother and Son Story ni Sharon Cuneta at Alden Richards, Rewind ni Dingdong Dantes at Marian Rivera, Penduko ni Mateo Gudicelli, Gumborsa ni Enchong D. Dante Rivera at Cedric Juan, When I Met You in Tokyo ni Vilma Santos at Christopher De Leon, Broken Heart Strip ni Christian Bables, Kampon ni Derek Ramsey at Beauty Gonzalez, Malyari ni Piolo Pascual, Becky and Badet ni Eugene Domingo at Pokwang, at ang Firefly ni Alessandra De Rossi at ang batang si Ewan Micael. Inaasahang maghihit itong ngayong taong MMFF dahil 10 magagandang pelikula ang mga kasali. May mga hinuhulaan ng magtatop grosser pero bahagyang mababago yan pagkatapos ng awards night sa December 27. Nangako ang mga bookers at ang MMDA na hindi sila magtataas ang presyo ng sine para makayanan ng mga manonood. Kaya sana suportahan itong mga pelikulang lokal sa MMFF 2023 para kahit papano ay mapasigla na ang ating movie industry. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat kay Tito Gorgie. Ayan, pasukan nyo na mga sinehan. Simula ho ngayong at 25 ng Disyembre, araw ng Pasko yan, para sa 49th MMFF Metro Manila Film Festival. Magandang umaga, Pilipinas! Si Danny Comilang na hindi mahuhuli ng ninang. Ayan. Nakatutok daw ang Bataan, mga masugid na tagapakinig ng DZRH. Good morning ho sa inyo. At maraming salamat sa pagtutok. Si Estela Nunez, Merry Christmas mula sa Pembo, Makati. Si Ilar Senomar, Merry Christmas ho. Mula naman sa May Quirino, sa May Saguday. Si Becky Tesuka, Miss Becky Tesuka, kumusta ho kayo dyan sa Japan? Good morning ho at Merry Christmas. Kumusta bang ang Pasko riyan sa yung alam ko Christmas Eve din ng sa Japan ang mga partihan diyan. Si Efren Bulusan, good morning daw. Nanonood mula naman sa Cagayan Valley. Ingat po kayo sa mga posibleng mga pag-ulan. Si Jay Legaspi, good morning. Merry Christmas mula naman sa Taal, Batangas. Dito naman sa Metro Manila, sa Pembo, Makati, si Estela Nunez. Sabi ni Ronnie Malabonga, bumabati raw ng Merry Christmas sa lahat daw ng kanyang kababayan sa Pulilio, Quezon. Boss Ronnie, good morning ho. Especially daw sa kanyang mga kabarangay. Shout out sa Barangay Calubaki sa Pulilio, Quezon. Mula yan kay Ronnie Malabonga. Mula naman ho sa Antipolo, madalas tayo dyan. Si Danilo Valer, good morning ho at Merry Christmas. Si Cesar Akdal, good morning daw DZRH, Merry Christmas. Nanonood mula sa Nueva Ecija. Si Zaldi Ortiz Cruz, mula naman sa Kapas Tarlac, Merry Christmas ho. Si JM Rivera, si Ria Soto, ayan, good morning. Si JR, nanonood din sa atin ngayon via YouTube. Si Sunny Talents, Merry Christmas daw sa kanyang pamilya, Talents Family, thank you. Si Aldi Idorot, Merry Christmas mula naman sa Caloocan City dito sa Metro Manila. Maligayang Pasko naman mga kabayan, sabi ni Fidelino Chua. At mula naman sa Camarines Sur, si Lauro Rivera San Jose. Good morning ho sa lahat ng ating mga kababayan. Nakatutok naman sa ating YouTube si Rodney Bolabola, Merry Christmas. Sabi naman ni Jam, Merry Christmas mula daw sa Edmonton, Alberta, Canada. Sana all. Si Romulo Gelino, Merry Christmas to all. Watching daw mula sa Tala, Caloocan North. Malayo yan Caloocan North. Happy listening daw sa kanyang mga inaanak, si Jasmine Perez o si Jasmine Perez ng Bayangbang, Pangasinan. Lakas loob bumati sa inaanak
Oo, taga Caloocan kasi siya. Tapos taga Bayambang pala yung kanyang inaanak. si Federico Legaspi. Wala naman sa Texas, US of A. At si Ronnie Malabonga. Binati na rin natin kanina. Si Ulysses Capimtes, Merry Christmas. Shout out daw sa Seattle. Ayan, Merry Christmas po. Sabi ni Boy Boy sa ating YouTube. At sabi naman ni Christian Carlo Villarosa, sa Palawan daw siya, sa Brooks Point. Good AM at Merry Christmas ho sa inyong lahat. Thank you! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maligayang Pasko ho sa ating lahat. Ako po personally, may pag-amin ho ako. Hindi ho ako naniniwalang ang exact petsa ng kapanganakan ng Mesiyas 25 ho ng Disyembre. Bagamat tayo ho, naniniwala ho sa Mesiyas sa katauhan ho ni Hesukristo. Ayun. Regardless ho kung ano ho ang atin hong mga personal na paniniwala, spiritual belief, kaya man ay sabi na natin, may iba ring mga pananaw sa buhay. Gamitin ho natin itong pagkakataon, hindi lamang ho para magbigayan for a short period of time. Sabi nga ho ng atin hong mga opisyales at ng mga ma-impluensyang tao, dapat nagbibigay tayo ng pag-asa. At sana hindi lamang ho natatapos sa isang buong linggo. Di ba? Very awkward itong December 25 hanggang December 31, tapos January 1, di ba? Parang ito yung pinaka-awkward na phase ng taon. Kasi dalawa sa biggest holidays ng taon, pinagsunod mo sa pagitan ng 7 araw. Pero para ho sa atin, mensahe ho natin, hindi lamang ho sa ating mga pamilya, kundi pati na rin ho sa ating mga mahal sa buhay, mga nakakasama araw-araw sa trabaho, sa eskwela, sa ating komunidad, sa ating bansa dito bilang ating tahanan, ang ating mahal na Pilipinas. Sana ho hindi lamang ho natatapos sa isang buong linggong ito. Atin ho pagbibigay ng pag-asa at pagtanaw sa dapat ipagpasalamat sa nagdaang isang taon. Ito po si Edniel Parrosa, minus kong Angel Palmones. Mamaya kita-kits ulit tayo. Alas 12 ng tanghali sa RHTV para sa MBC Network News. At bukas, pagpasensyahan nyo na ho, tayo pa rin ho, babalitaan sa radyo. Alas 4 na umaga dito ho sa Magandang Umaga Pilipinas. Susunod na programang 2x2 with... Sino ba? Jerry Bahat, Anthony Taberna. Nandito ba sila ngayon? Si Yuel Reyes. Ayan, sinong katandim ni Yuel? Abangan. Good morning ho sa lahat ng ating mga kababayan. Oras, 2 minutes bago mag alas 6 ng umaga.